Totoo bang magpuputi? Amen. Ang sakbutihan ng ating Panginoon. Ang biyaya, abang ng ating tagapagligtas. Sige po sabi ko sa asawa, kinakabahan ako. Nangingiti lang siya. Sige, salamat. Bago po tayo mag-start, tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, muli po salamat sa umagang ito. Salamat Panginoon sa oras, lakas na meron kami. Ianalain po namin ang aming pagkuligulayan. Nawa kayo po patuloy na magbigay ng karunungan sa amin, wisdom, para lubos namin maunawaan Panginoon ng aming sa Iniwala po namin ang oras sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po ang ating pong pagkuligulayan ngayon ay binigyan ko po subtitle na Malasakit. Malasakit. Tumigil po. Bakit po sa meron po dito po sa yung pong binasa ng ating kapatid. Dito po sa chapter 2 ng Pilipos, ng verse 1 hanggang verse 6. Kung nakakalala tayo ay sa ating Panginoon Jesucristo, meron ba nagbago sa buhay natin? Nung nakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo, kumbaga, parang hindi kaya paliwanag, no? Parang merong kasiglahan. Tama? Meron ba talaga? Alam po ako nung nakilala ko, tinagag ko ang ating tagapagligtas. Parang bang yung buhay ko, ang sigla. Parang napakahirap paliwanag, no? Dahil sa biyaya at abang ng ating Panginoon. Meron bang ganun sa atin? Sino ba nakaranas nun? Nung tinanggap natin sarili natin tagapagligtas sa ating Panginoon, yung bang merong joy sa buhay natin, medyo magtaas na naman. Taas. Amen, 90%. No? Nung tinanggap natin na sarili tagapagligtas sa ating Panginoon, masaya natin. Siya rin natin sinabi, parang hindi niya kayo paliwanag. No? Ang saya. No? Kaya sabi rito, kaya yamang mayroong kasiglaan ang buhay kay Kristo. No? Sabi niya, mayroong kahaliwan ng pag-ibig. Papasakin yung pag-ibig. At ang sabi rito, mayroong kasi pakikisa ng Espiritu Santo. Ano po yung tinanggap natin na sarili tagapagligtas sa ating Panginoon, meron tayong Espiritu. Parang todo meron Espiritu. Banal na Espiritu. At ako. Nandun yung pakikisa natin. Lahat tayo dito, meron tayo, lahat na sumampalataya sa ating Panginoon, merong banal na Espiritu. Na yun, nagkakaisa. Saan nagkakaisa? Saan po nagkakaisa? Nandun. Yung pag-ibig. No? Pag-ibig. At ang sabi rito, at mayroong kagandang loob at malasakit para sa ikaw, ako, siya, si ate, si kuya. Merong malasakit. Pwede mo pakipingin yung kami. Yung nasa kanan muna. Tapos yung nasa kaliwa. Meron po kayong napansin sa kaliwa o kanan? Yung malasakit. Meron pong malasakit yung nasa kaliwa? O yung nasa kanan lang yung may malasakit? Yung mga senior sa likod, sorry. Mga young. No? Meron malasakit. Para sa isa't isa. Alam niyo po, ang pinaka-importante rito, yung espiritu natin nagkakaisa. No? At yung espiritu natin, papasok dito yung may malasakit
para sa isa't isa. Ang totoo po, kung hindi ka tunay na sumampalataya sa ating Panginoon, hindi papasok dito yung pag-ibig at hindi papasok dito yung malasakit. Kasi nga hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, wala yung pag-ibig at wala yung malasakit. Pero nung nakilala natin ang ating tagapagligtas, pumasok na dito yung pag-ibig at malasakit. Ngayon, kapag yung katabi natin, yung nasa kanan natin, wala tayong nakikita malasakit sa kanya. Baka, no? May tanong. Baka hindi sa tulong kayo sa malasakit sa kanya. O hindi pa malino sa kanya. Dapat nandun yung malasakit para sa, sabi nga sa Kapampangan, para sa neto at neto. Isa sa isa. Papasok dito yung malasakit. At verse 2, lubusin ninyo ang aking kagalakan, mayroong kayo ng pag-iisang pagkaisipan, magbuklod kayo ng isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. No? Magkaisa tayo sa puso't diwa. No? At sabi niya rito, lubusin ninyo ang aking kagalakan, mayroong kayo ng isang kaisipan. No? Meron tayong isang kaisipan. Magbukulod kayo ng isang pag-ibig. Papasok dito lagi yung pag-ibig. Kasi kapag alas ng pag-ibig, hindi papasok dito yung malasakit. Kaya huna dito yung pag-ibig. Sa kapwa natin. Sa katabi natin. Sa malayo sa atin. Nandun yung malasakit natin. Sa kapitbahay natin. Sa kapatid natin, sa kasama natin sa trabaho, at sa magulang natin, at sa mga pamangkin natin. Nandun yung malasakit. Alam niyo po yung malasakit, napakalawak. Malawak po. Ang ugat ng malasakit, ang pinakapuno nito yung pag-ibig. Kapag walang pag-ibig, yung malasakit, malabong makita sa atin. Mga kapatid, malinaw po sa atin yung pag-ibig. Ano ibig sabihin ng pag-ibig? Pagmamahal. No? Magagaling yung mga dyan yun. Pagmamahal. No? Yung pag-ibig. Napaka-important. Kasi lahat tayo dito, hindi tayo karapat-dapat na ibigin ng Panginoon. Pero inibig tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po natin kalimutan yung pag-ibig. At magkaisa tayo. Ibig sabihin kapag nagkaisa tayo, papasok dito yung malaking pag-ibig sa bawat isa sa atin. At verse 3, malapit na po tayo matapos. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa ninyong mga sarili. Ang bigat, no? Ituring ninyong higit ang iba, ang katabi natin. Hindi yung ating sarili. Minsan ganun madalas tayo yung magaling. Madalas tayo yung higit sa kanila. Kasi pumapasok dito yung papasok dito yung pagyayabang. Ito yung pride natin Hindi, natapos ako. Mataas yung level ko. Hindi. Yung tunay na sumampalataya, laging mababa.
yung tunay na sumampalataya, laging mababa. Ito yung tinituring niyang higit yung iba kaysa sa kanyang sarili. Malinaw po ba mga kapatid? Kahit ano ang tinapos natin, kahit ano ang antas ng buhay natin, kahit tayo ang mayaman, dapat nandun tayo sa mababa. Doon nakikita yung tunay na sumampalataya sa atin. Kasi pag nakikita, sinasabi mo sumampalataya sa ating Panginoon, lagi kang mataas. Laging ikaw ang bida. May tanong. Bakit hindi tayo tunay na sumampalataya sa ating Panginoon? O kaya, mababaw tayo sa ating sumampalataya. At verse 4, mabilis lang po ito. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng nasa kanan at kaliwa natin. Yung iba. At hindi lamang ang inyong sarili, hindi lang yung ating sarili. Yung nasa kanan natin, yung nasa kaliwa natin, at nasa likod natin, at yung nasa harapan natin. Yamong mayroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. At verse 6, alam niyo po, ugali ng tao ganito. Kapag parehas lang tayo ng level, hindi mo pwedeng bumaba sa'yo, parehas lang tayo. Tama? Gano'n tayo madalas. Parehas lang tayo, hindi mo pwedeng mababa sa'yo. Alam niyo po, ang ating Panginoon Yesu Kristo, sabi niya rito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Ang baba niya, no? Napakababa ang ating Panginoon. Alam po ang ating Panginoon, isa lang. Isa lang. Pero hindi siya nagpilitan ng manatiling kapantay ng Diyos. Bakit? Nandun yung pagpakumbabaya. Siya'y mababa. Kaya dapat katulad natin ng ating Panginoon. Kung tayo sumampalataya sa ating Panginoon, nandun yung mababa tayo. No? At huwag po natin kalimutan yung malasakit. Luwang po ng malasakit. Sa general, yung pag-ibig at malasakit. Dapat lagi tayong sensitive sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Alam niyo po yung family devotion po namin ng Friday. Natin, ang ganda. No? Maganda. At nakita ko po dun yung point na dapat natin yung malasakit. Sabi siya dito sa Romans 1 verse 15. Sabi niya dito po tayo magtatapos. Makigalak kayo sa mga nagagalak. At sabi niya rito, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Ano po ang ibig natin sabihin dito? Ano ang ibig sabihin ng verse? Makigalak kayo sa mga nagagalak. Hindi ibig sabihin dito, hindi sinabi dito yung makilungkot kayo sa nagagalak. Hindi. Sabi niya dito na makigalak kayo. Kapag may kapatid tayo nagagalak, makigalak tayo sa kanila. Pag-pray natin sila. Panginoon, salamat. Ang aking kapatid, masaya sila. Nagagalak sila. Bakit? Meron silang masayang buhay. Tsaka umahangat sila. Pag-pray natin sila, lalo silang umangat sa buhay nila. Hindi yung kapag umahangat sila, gusto natin atake natin sa bababa. Pag-pray natin sila. Kung meron tumatangis sa kanila, makitangis tayo sa kanila.
Kung meron malungkot sa kanya, makilungkot tayo. Dumamay tayo, damayan natin sila. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung malungkot sila, dumadaan sila pagsubok. May kasalanan yan, kaya mo siya. Ano ang kasalanan yan? Dapat lang sa kanya. Dapat nga sa kanya, ano na yan eh. Ganun ba? Dapat matagal na yan. Ganun ba? Kasi wala akong nakita pagpapala sa kanya. Dapat gano'n yan. Mga kapatid, gano'n ba ito kayo? Gano'n ba tayo mag-isip? Tahimik kayo, no? Madalas siguro gano'n tayo. Ang buhay kay Kristo, nandun yung makigalak sa nagagalak. Pag nakikita natin yung mga kapatid natin, makisaya tayo. Bakit? Kapag umaangat sila, kasama tayo. Amen? Kasama tayo. Sige, balitan natin. Kung tayo pang bibigyan natin sila. Pasalamat tayo. Hindi natin sila tinutulungan. Sila na tumutulong sa mga kapatid. Na dapat, mabawasan yung pera natin na pagtulong sa kanila. Hindi natin sila tinutulungan. Hindi na nababawasan yung pera natin. Dahil meron na sila. Kaya pag-pray natin sila, lalo silang umahal. Hindi yan pag-pray natin. Kapatid, sana mawala na trabaho. Na dapat ako meron lang. Ako yung meron. Dapat ituring natin higit. Sino? Yung iba. Kaysa sa sarili natin. Paliwanag po ba mga kapatid? Amen. Ituring natin higit yung iba. Kaysa sa sarili natin. Mga kapatid, sa oras na ito, naikli na rin sa akin. Nawa maging mawalawaan natin. Huwag natin kalimutan yung mahal sa akin. At huwag natin kalimutan yung pag-ibig. Kapag masaya yung kapwa natin, mahal na palataya, makikalak tayo. Tuwan-tuwa tayo dahil masaya sila. Alam niyo po, pag Pasko, masaya tayo. Bakit? Tuwing Pasko, bakit tayo masaya? May regalo? Ayun! Pakala ko bitbit. No? Yung pagmamahal. Kasi yung mga kapatid natin maluwa sa buhay. Pilit, kahit hindi nga maluwag eh, pilit silang tumutulong. Bakit? Para maging masaya yung iba. Eh, hindi ba natin pipure yung iba natin, mga kapatid natin? Na magkaroon din tayo. Ano yun po, ako ito yung ano ko ito yung motive ko dito. Alam na natin Panginoon yung puso natin. Kapag gusto natin tumulong sa gawain ng ating Panginoon, kapag meron tayong malasakit sa gawain ng Panginoon, at Panginoon gusto ko sa pasto, magbigay ako ng 5,000 kada isa. Ibibigay ito natin. Maniwala kayo mga. Pero alam na Panginoon yung puso. Baka mamaya sinasabi mo na sa Panginoon, pero ang gusto ko na ng isang lada. Alam na natin Panginoon. Kapag yung puso natin may malasakit sa gawain ng ating Panginoon, may malasakit sa kapwa natin, ibibigay ito ng Panginoon. Magugulat kayo, meron kayong ibibigay. Bakit? Galing sa ating Panginoon, hindi galing sa sarili mo. Kasi lahat tayo na meron tayo, galing ito sa ating Panginoon. Naging mismo ang buhay natin. Kaya mga kapatid, salamat po sa konting oras, no, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, huwag po natin kalimutan yung pag-ibig at pagsama. Tayo yung manalangin. Panginoon, muli po salamat sa may mensahe na maiksi. Tinatalahin po namin nawa ang buhay, puso, isip natin. Nawa Panginoon, bigyan niyo po kaming
kaisipan na maging malasakit sa aming kapwa at lalo higit sa kapwa namin mananampalataya. Bigyan niyo po kami ng pag-ibig na maging malasakit kami sa kapwa namin sa pananampalataya. Ibigay po namin yung love namin, yung best namin sa kapwa namin. Ituring po namin higit yung iba kaysa sa sarili namin. Maraming salamat po sa ilang po pinapatas na papuri. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na magdalapagligtas. Amen. Thank you very much.